Na-recover na nga po mula sa dagat ang labi ni DILG Secretary Jesse Robredo. Pati na ang mga bangkay ng dalawang pilotong kasama ni Secretary Robredo ay natagpuan na rin pero hindi pa po naiaahon. Dinala na sa Masbate Airport ang labi ng kalihim at mula sa Masbate may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi and Pia, kalalapag-lapag lang ng C-130 cargo plane ng Philippine Air Force, Lulan, itong si Pangulong Noynoy Aquino. At dito na nga siya sinalubong sa airport ng Masbate City ni Defense Secretary Voltaire Gazmin at of course ni DOTC Secretary Mar Rojas. We don't have official confirmation tungkol dun sa plano ngayong araw o movement ngayong araw ng Pangulo, pero ang pagkakabanggit sa atin kanina ng mga lokal na opisyal dito ay ang balak daw ni Pangulong Noynoy Aquino ay siya mismo ang maghatid sa labi ni DILG Secretary Jesse Robredo. Kanina lamang ay inihatid ang labi ni Secretary Robredo, inilipat dito sa airport mula nga dun sa puneraria dito sa Masbate City. At nakita natin na isinakay, yung labi ay nasa loob ng isang metal coffin. Ang nakita natin kanina, Rafi and Pia, ay na isinakay itong metal coffin sa, kung hindi ako nagkakamali nga, ay isang Islander, kulay asul ng Philippine Navy. Pero dahil nandito na si Pangulong Noynoy Aquino at may C-130 cargo plane, hindi natin alam kung ililipat itong metal coffin na ito ni Secretary Robredo dito nga sa C-130 cargo plane. At hindi raw didiretso ito ng Manila. Ito yung sa ating pagkakaalam. Ang pagkakaalam natin ay ididiretso ito sa Naga City kung saan naghihintay ang mga kaanak, ang misis ni Secretary Robredo. Kanina lamang napaka-stricto, Rafi, Pia, ng paggagwardya nila sa labi ni Secretary Robredo. Hindi ito ay diniretso dun sa command center na nasa may Pampangalang ng Masbate City. Yung Coast Guard, kung saan isinakay ang labi ni Secretary Robredo mula sa karagatan, yung Coast Guard ship na ito ay dumiretso sa pier ng Masbate City at mula doon ay isinakay sa truck ng Philippine Army. At itong truck na to ng Philippine Army ang siyang naghatid sa mga labi sa puneraria kung saan nga inilipat na sa loob ng isang metal coffin bago diniretso dito sa airport ng Masbate City. Kahit na dun sa puneraria, Rafi, Pia, ay talagang napaka-stricto ng seguridad. May isang hilera, isang hanay ng mga pulis na nagbabantay sa labas ng puneraria para tiyakin na walang makalapit, walang makausyoso. Pero mula sa labas, kung saan kami nakapwesto kanina, ay makikita na nasa loob ang kapatid ni Secretary Robredo, nakatatanda niyang kapatid na si Butch, pati nga itong si Eliza Antonino na pagkakabanggit kanina ni Secretary Rojas ay siyang nag-identify sa mga labi ni Secretary Robredo nang ito'y iahon mula sa 180 feet deep na plane wreckage. Pia, Rafi? So, Maki, mula dyan ay ina-speculate natin na magtutungo na ang Pangulong Aquino kasama ng katawan ni Secretary Robredo. Padiretso na ng Naga. Oo, actually, nabanggit na rin to sa press briefing. Hindi ko lang alam kasi kung baka magbago, Pero sa press briefing kanina, bandang alas 8 ng umaga ni Secretary Mar Rojas, ang sinabi na niya doon ay ididiretso ang mga labi ni Secretary Robredo sa Naga City. At Maki, meron ba tayong impormasyon na kahit papaano may halos 3 oras din o 2 oras mahigit na nasa puneraria itong katawan ni Secretary Robredo kung inayos na ito dun sa naturang puneraria? Okay. Masyadong sarado yung flow ng information sa ngayon, Rafi. Ang nakausap natin ay ang governor ng Masbate at ang pagkakakwento niya ay nasa loob kanina ng puneraria ang regional director ng Department of Health. Pero hanggang dun lamang yung impormasyon. So hindi natin alam kung ano ang proseso na nagawa sa loob nga ng puneraria dito sa Masbate. Itong si Pangulong Noynoy Aquino, babanggitin ko lamang, Rafi, ay hanggang sa ngayon nandito pa
sa Masbate City Airport, mula dun sa C-130 cargo plane ay dumiretso siya sa loob ng airport kasama nga yung mga kalihim na nandito. Ang natira kasing mga kalihim na nandito ay sina Budget Secretary Butchabad, of course DOTC Secretary Mar Rojas, and of course Voltaire Gasmin, pati si Secretary Ricky Carandang. Sila yung mga naiwan dyan at sila na rin yung sumalubong, and they are inside the airport right now. At least, yes, the building of the airport right now. Maki, balikan lang natin yung announcement kanina, naroon ka mismo. Paano ito break nung mga cabinet secretaries na 2 araw na rin naghihintay at kahit paano umaasa na buhay itong si Secretary Robredo, na kanilang bukod sa kasamahan, kaibigan din na Maki? It was really very difficult for them, Rafi, kasi ang pagkakakwento nga nila sa atin simula kagabi, dahil yun na nga yung tanong, kailan ba mag-shift from rescue to retrieval operations. Hindi lang daw kasi nila masabi ng diretsyo, so they were having a difficult time saying it, but it was really very difficult for them. In fact, kanina, nung nag-briefing si Secretary Mar Rojas, ay halos dumiretso na siyang umiyak. His voice, he almost broke down. Talagang maluha-luha siya, nag-break na yung kanyang boses habang ina-announce na habang kinukumpirma nga na na-recover na ang katawan ni Secretary Mar Rojas. They have been like this kahit na tong si Secretary Rojas. Even the first time na na-interview natin siya nung Sunday pa lamang, ay very emotional na siya when he talks about the search and rescue. Mas lalo na kanina when they were confirming, Rafi, na nakita na ngang patay si Secretary Robredo. Sa ngayon, Rafi, babanggitin ko lamang na itong metal coffin kung saan nga kung nasaan nga ang labi ni Secretary Robredo ay nasa may gilid na ng Fokker plane. Itong Fokker plane, Rafi, ay nasa likuran itong C-130 cargo plane nakaparada. Ngayon yung nandun na at mukhang inihahanda ng isakay itong metal coffin dito sa kulay puti na Fokker plane ng Philippine Air Force. Pero Maki, mahalaga din malaman na hanggang ngayon, na-announce din kanina ng Secretary Mar Rojas yun na tuloy-tuloy pa rin yung retrieval operation dun sa 2 piloto naman na naiwan pa dun sa wreckage ng aeroplano. Oo, Rafi. They stress that point na kaya lang naman daw kasi mas unang nakuha ang labi ni Secretary Robredo ay dahil nga ito yung pinakamadaling makuha dun sa 3 labi na nasa loob ng plane wreckage. Tinanong natin yan kung bakit ito yung mas madaling makuha. Nakasubsob daw kasi itong eroplano at dahil si Secretary Robredo, ibig sabihin nakasubsob cockpit first. So yung cockpit ang nakasubsob sa seabed. So yung 2 piloto ay nandun nakabaon. At si Secretary Robredo yung mas malapit, mas makuha. And that is the only reason why he was the first one to be retrieved. Pero talaga namang sinasabi ni Secretary Rojas kanina na hindi naman talaga titigil yan hanggat ma-recover ang lahat ng mga labi. Sa ngayon, Rafi, ay naisakay na ang metal coffin ni Secretary Robredo sa Fokker plane ng Philippine Air Force. Kung ako ay hindi nagkakamali, because it is a metal coffin, the same metal coffin that we saw that left yung punerarya dito sa Masbate City, isinakay sa truck hanggang maihatid dito sa airport ng Masbate City. Maki, linawin ko lang, sa Fokker ibinalik o dun sa C-130 na naghihintay? Sa nakikita ko, Rafi, at ngayon ay tinitignan ko itong mga eroplanong nakaparada ngayon sa airport ng Masbate City. Sa nakita ko, if I am not mistaken, yung metal coffin ay isinakay sa Fokker. If I am not mistaken, that metal coffin ay the same metal coffin na nanggaling sa punerarya kung saan idinala ang labi ni Secretary Robredo at hindi iniwan ni na AFP Chief De Leosa at ng kapatid ng kalihim na si Butch Robredo. Okay, mula sa aking panig, Maki, maraming salamat. May katanungan lang ang aking partner na si Pia. Yes, Pia. Maki, nabanggit mo na ito nga naisakay na sa aeroplano, so we can only assume na dun sa paghatid ay kasama pa rin itong mga cabinet officials all the way papunta sa Naga. Meron ba silang nabanggit na may mga dun sa actual na pagdating sa Naga, meron ba silang mga honors na agad nang ibibigay? At dyan ba sa Masbate, napansin mo ba yung meron na bang mga flags na naka-half-mast? May nakita ka bang ganon?
Nako, wala pa, Pia. Pasensya na. Pero talagang ang impormasyon ngayon ay tipid na tipid. In fact, lahat ng mga nababanggit ko ay kung ano yung nakikita ko pa lamang. Wala pang opisyal na press briefing, wala pang opisyal na press statement mula nga sa palasyo. So, what we see is just what we report, but wala pang information regarding activities na nire-release officially. And but Maki, nabanggit mo rin no, na nakita mo rin yung kapatid ni Secretary Robredo na si Ginoong Butch Robredo. Oo, Pia. In fact, sinubukan nating habulin si Butch Robredo pagkalabas niya ng punerarya dahil nga ililipat na yung metal coffin or ihahatid na dito sa airport, pero talagang ayaw niya nang magbigay ng anumang pahayag. At kasi natatandaan ko, Maki, parang ang sinasabi ni Ginoong Butch, parang talagang siya na ang kukuha ng responsibilidad kasi silang dalawa lamang ni Secretary Jessie ang magkapatid na lalaki. Tama ba yon, Maki? Hindi natin yan naitanong specifically, Pia, pero ang pagkakakwento lang ni Butch Robredo sa atin, nung siya yung ating nakakausap, magkakabarkada raw kasi silang magkakapatid. So, hindi lang daw niya ito kapatid, best friend din niya, at dadalawa lang silang lalaki sa pamilya. So, I will not be surprised if he said or if he released a statement like that, Pia. Alright, so Maki, abangan rin namin kung sino ang sasakay rin doon sa Fokker plane para doon sa paghatid sa labi ni Secretary Robredo sa Naga. At hihingi rin kami sana, Maki, mamaya ng mga updates tungkol doon pa sa dalawang piloto na gaya ng nabanggit mo ay patuloy ang retrieval operation sa kanila. Yes, Pia. Maraming salamat, Maki Pulido, nag-uulat live mula sa Masbate.